Enzo's POV. Magkatulad talaga kayo na ugali ni Jancel, pati mga salitain magkapareho. Nailing ni Enzo na sabi kay Alexandra habang nasa kantin sila ng ospital. Pinili nila sa sulok para walang makakarinig ng usapan nila. Matagal ko ng kaibigan sa Jancel, mabuti siyang tao at sweet. Kung lalaki lang ako, magugustuhan ko siya bilang babae. Pagtatanggol ni Alexandra sa kaibigan. Alam ko mabuti si Jancel. Hindi naman siya magugustuhan ni Lolo kung di siya mabait. Kita mo naman hanggang ngayon willing-willing sa kanya ang matanda. Wika ni Enzo. Ano bang pag-uusapan natin? Tanong ni Alexandra. Anong plano mo? Dumating na si Bianca. Gusto nga niyang pumunta sa kondo. Sabi ko sa labas na lang kami magkita. Magsasabi na ako sa kanya. Mahirap kasi na sa iba pa niya malalaman. Hindi nga ba? Karapatan niyang malaman para hindi niya ako sugurin. Tutulong lang ako sa'yo, hindi ko to ginusto. Napatingin sa kanya ang babae. O edi wag na nating ituloy. Ano bang pakialam ko sa'yo? Nakataas ang kilay ni Alexandra. Okay, sorry. Sabi ni Enzo pero makikipag-usap ako kay Bianca. Ikaw ang bahala basta't wag mo akong gugulahin ng babaeng yan. Pagbibigyan natin si Lolo para matahimik siya. Yan lang ba ang pag-uusapan natin? Yung nasa konsunduan, tutuparin bang lahat ng yon? Malamang. Gumawa pa ng kasunduan kung hindi tutuparin. Ano yon? Lokohan? Nagtatanong lang naman ako eh. Ano pa bang gusto mong gawin, haya? Hayaan mo kami ni Bianca na makita. Alam mo naman ang sitwasyon namin, di ba? Pero wag yang kita ng ibang tao. Igalang mo ko sa panahong yon bilang asawa mo. Nagliwanag ang kanyang mga mata sa sinagot ni Alexandra. Pangako, hindi kami magpapakita sa iba. Igagalang kita bilang asawa ko. Maraming salamat sa iyo. Alam ko maunawaan mo ko. Ano pang mga sasabihin mo? Nakapili ka na ba ng mga abay? Oo naman. Girls lang naman ang kailangan ko, ikaw. Nagbigay na si Lolo. Meron na din. Yung listahan ng niyong at ninang. Dumating ang in-order ni Enzo na pagkain. Mami lang at toko at baboy. Paborito mo raw, sabi ni Tito Mike. Kaya ito ang in-order ko. Nag-abala ka pang alamin ang paborito ko? Siyempre, mapapangasawa na kita eh. Ikaw, alam mo ba ang gusto ko? Alam mo rin yon? Japanese food. Ayaw mo lang ng wasabi. 1 taon mo na akong sekretary kaya hindi ko kailangan ipagtanong kahit kanino kung ano-ano ang mga gusto mo. Nabangha si Enzo sa sinabi nito. Kahit maliliit na detalye napapansin ng dalaga. Kumain ka pa. Binigyan niya to ng toko at baboy. Sanayin natin ang mga sarili natin na magkasalo ng kumain. Hindi dahil magkatrabaho tayo kundi mag-asawa tayo. Sana maunawaan ka ni Bianca, no? Sabi ni Alexandra. I know, mauunawaan niya ako. Dahil mabait siya at maunawain. Ano ba mga character na gustuhan mo sa kanya? Ano? Tanong ni Enzo. Hindi ko na kailangan ng character, ang alam ko lang, mahal ko siya. Kapag dumating ang tamang tao para sa'yo, parang wala kang makikita na ibang katangian kasi nangingibabaw na yung love. Hindi ka ba man in love? Sa'yo, bulong ng dalaga. Di ni Enzo naman to naintindihan. Wala pa. Ang ibig kong sabihin, sa'yo ba, anong definition ng love? Gaya na nga sinabi ko, mararamdaman mo lang yon kahit sino pa siya. Masarap ang timpla ng mami sa harapan nila. Naubos sila pati toko at baboy. Pabalik na sila sa kwarto nang marinig na naman nila nagbabangayan sina Paolo at Jancel. Bianca's POV. Ito na ang pinakahintay niya, ang araw na magpo-propose na sa kanya si Enzo. Ang pakiramdam ni Bianca nakalutang siya sa ulap. Nagbihis siya ng sexy, yung tipong iuwi na siya ni Enzo at doon na patitirahin sa bahay ng mga to. Nagpabango siya at kulang na lang pati panty niya lagyan ng perfume. Makakaalis na rin siya sa bahay ng mga magulang. Gusto niya nang bumukod dahil nasasakal na siya sa mga ginagawa ng mga to sa kanya. Hindi si Bianca susunduin ng lalaki dahil may ginagawa pa daw ito. Palagay niya naghahanda to para sa proposal. Kilig na kilig siyang isipin na magiging Mrs. Honaza na siya. Sinusubok man siya ng pagkakataon, nasa kanya pa rin ang huling baraha. Hirap na hirap siyang maging mabait sa harapan ng pamilya ni Enzo. Kating-kate na siyang maging siya talaga. Ang kanyang pulanggaw na may slit sa gilid ang nagpatingkad sa ganda niya. Nakita siya ng ama pagbaba niya ng hagdan. Anak, isuot mo to. Inabot sa kanyang isang kahetang pahaba. Pagbukas ni Bianca, isang diamond necklace. Ipapahatid kita sa driver, I'm sure. Iahatid ka pa uwi ng mamanugangin ko. Sinuot ng ama sa kanya ang kwintas. Thank you, Dad, sabi ni Bianca. Narinig niya ang mommy niya pababa ng hagdan. Ito ay isang literal na anak mayaman, isang magandang ginang. Noong kapanahonan nito, naging beauty queen ito. Maalaga sa sarili,
Mas sexy pa to sa kanya at madalas mapagkamalan silang magkapatid kahit senior na ito. Ingat anak, niyakap siya ng ina. Enjoy your night. Kamusta mo na lang kami kay Enzo? I will. Bye! Lumabas na si Bianca ng bahay habang hinihintay ng driver sa labas. Pinagbukas siya nito ng pintuan. Sigurado akong mag-aasawa ng anak natin, sabi ng tatay niya. Kaya nga, siyang dapat. Matanda na naman siya at saka kailangan natin ng koleksyon ni Enzo para sa ating negosyo, sagot ng kanyang ina. Kinawayan siya ng mga to bago tuluyan na umibes ang sasakyan. Habang daan, marami nang pumapasok sa isipan ni Bianca kung ano ang magiging reaksyon niya. Kilig na kilig ang kanyang nararamdaman. Pagdating niya sa restaurant, parang exclusive lamang to sa kanila. Buhay ang mga ilaw kaso close ang nakalagay sa pinto. May naghihintay sa kanyang waiter. Hi, Ma'am Bianca. This way po. Giniya siya ng waiter sa isang table. I-wait nyo na lang po si Sir Enzo. Thank you. Umalis na ang waiter. Walang kaayos-ayos ang lugar. Baka sasurprisahin ako. Yung kunwari walang magaganap pero ang totoo, meron. Luluhod siya at magpo-propose. My God, I'm so excited. Dumating na si Enzo. Hindi maipinta ang mukha. Love. Bati ni Enzo sa kanya. Kanina ka pa? Hindi naman. Inalikan siya ng lalaki sa noo. Parang stress ka. May sasabihin sana ako sa'yo. OMG, this is it, sabi ni Bianca sa sarili. Bianca, I'm getting married. Yes, I will marry you, sagot niya. Wait, what did you say? I'm getting married, nakayokong sagot ni Enzo. You're getting married to me, right? Paniniguro niya. I'm so sorry but let me explain, sabi ni Enzo. Halos wala si Bianca ang naintindihan sa sinabi nito. Parang pakiramdam niya tinutusok siya ng paulit-ulit. Ang narinig niyang huling sinabi ng lalaki ay, I'm sorry. Tumulo ang luha niya, hindi mapatid. Parang may bukal ng luha sa kanyang mga mata. Hindi siya susuko. Noon pa may nararamdaman niyang mangyayari ito. Enzo's POV. Awang-awa siya kay Bianca, nakakahiya, dahil hindi man lang niya to na kayang ipaglaban. Mahal niya ang nobya, ngunit kailangan niya munang isecure ang future nila. Pero bakit? Umiiyak na tanong ni Bianca. At yung kalahati? Honey, makinig ka. Nag-iwan ng last will si Lolo pero may kondisyon. Pakakasalan ko si Alexandra at magsasama kami ng 3 taon. Kapag hindi kami naging okay, maghihiwalay kami. Pero pag hindi ko siya pinakasalan, sa kanya mapupunta ang kalahati ng kayamanan. Kay Alexandra? Sa charity. Napat na ang babae sa sinabi niya. You mean, wala kang mamanahin? Yes. Yan ang nakalagay sa kasunduan na gusto ni Lolo, but please wait for me. 3 years lang, babalikan kita. Kukunin ko lang kung ano yung sakin. Nagpunas ng luha si Bianca at saka hinawakan ng kanyang mga kamay. Honey, magtitiis ako, alam ko. Ako talaga ang mahal mo. Para sa perang pinaghihirapan mo at sa bubuuin nating pamilya. Maraming salamat. Mahal, alam kong uunawain mong sitwasyon ko. Pwede ba akong pumunta sa kasal mo? Natigilan si Enzo sa request nito. I'm sorry Bianca, pero may agreement kami ni Alexandra na walang excess ang pupunta. Ang babaeng yon noon pa man, alam kong may gusto sa'yo yan. Gusto niya ang pera, hindi yan totoo. Sa katunayan, nakiusap ako sa kanya. Dahil kung hindi siya papayag, makukuha niya agad ang kalahati ng kayamanan ng lolo ko. Pero ang sabi ko sa kanya, ako naman naghirap doon. Kapag hindi siya pumayag, mas okay yun para sa kanya. Oo, napayo ko ni Enzo na sabi. Kapag hindi siya pumayag, mawawalang lahat sa akin. Papayag ka ba na maghirap na lamang tayo? Napaisip si Bianca. Waring makukumbinsin niya ito kung sakali. Pero, pwede ba tayo magkita? Patago lang. Baka malaman kasi ng lolo. Yan lang naman ang iniingatan ko Paano na ako? Wala pa naman akong trabaho. Huwag kang mag-alala, susuportahan pa rin kita. Nasa iyo pa naman yung black card, hindi ba? Magagamit mo pa yan. Sagot ni Enzo dito. Ibang lifestyle ng babae kaya nauunawaan ni Enzo ito, lalo na't mula to sa ibang bansa. Mahal, wag mo akong pababayaan, please. Pakiusap ng babae. Ikaw lang ang meron ako ngayon. Alam mo naman, ang mommy at daddy ko tinutulungan lang ako ng dahil sa'yo. Alam ko. Tumayo si Enzo sa kaniyakap si Bianca. Ikaw at ako pa rin hanggang sa huli. Sa ngayon lang, kailangan ko ipang unawa at suporta mo. Huwag kang makikipagsiping sa kanya, ha? Pangako. Tsaka, alam mo naman kung may gusto ako doon sana, siya ang niligawan ko, hindi ba? Alam ko, masyado lang ako nasasaktan sa nangyayari.
Basta ipangako mo lang hihintayin mo ko na magtitiis tayo ng ilang taon para din naman sa atin to eh. Ayoko naman maghirap kayo na magiging anak natin sa hinaharap. I love you. Hinalika ni Enzo ang babae sa labi. I love you more. Kung pwede ko lang sanang pabayaan ang negosyo namin to be with you. Don't do that. Dahil naghirap ka na matagal para sa company na yon, kaya sa'yo yon. Huwag mong hahayaang makuha yun ng iba. Sa palagay ko nga, pakana nila yan, lalo na ng tatay niya. Sagot ni Bianca. Baka binrainwash nila si Lolo. Kahit ano pang ginawa nila, wala silang makukuha sa company namin. Although pamamanahan pa rin siya ni Lolo, 200 million. Nalaki ang mga mata ni Bianca. Ganon sila kayaman? Sama ni Bianca sa isipan. Alexandra's POV. Alam mo ga, nakita daw ng friend ko si Enzo at Bianca sa isang resto. Kaso parang close ang resto na yun eh. Sila ang daw dalawang tao. Kwento ni Jenzel sa kanya. Ano raw ginagawa? Itinigil na Alexandra ang pagtatrabaho at hinarap ang kaibigan. Ay, nagngangal-ngal daw yung karibal mo. Baka hihiwalayan na ni Enzo. Uy, wagi ka dun ha. Hindi pa tayo sure. Tsaka hinarap ni Alexandra ulit ang ginagawa niya. Baka mamaya nag-aarti-artihan na naman sila. Hoy, ano ka ga? Napakanega mo. Member ka ga ng Transformer? Bakit? Ay, si Negatron ka eh. Negatron ka dyan. Megatron yon no? Ang hina mo sa joke, friend. Snail ka ga? Oh, bakit na naman? Slow ka eh. Ikaw, Jenzel ha, inaatake ka na naman ng mga corny mong jokes. At least, wala akong karibal. Kanino? Kay Paolo. Patawarin mo na kasi, aba. Hindi na no, ayoko nga sa pesting yun. Hindi ko makakalimutan ang ginawa niya sa akin. Nang babae ba? Anong patawarin? Hello? Ilang beses niya akong tinarantado. Anong palagay niya sa sarili niya? Gold? Hindi ko alam, baka iniinjan niya ako lagi. 5 years, Alessandra. 5 years. Mabibilang ko lang sa daliri ko kung ilang beses siyang tumupad sa usapan namin. Yun lang naman pala eh. Ay nako, ano ba yan? Napapagaya na ako sa iyo eh. Nagkasutor ka na ga? Di ako nagpapaligaw kahit kanino. Nagsasabi pa lang sa akin, busted na agad. Bakit? Kami ni Paolo may mutual understanding na. Tipong hindi kami pero parang kami. Ganun. Ah, pwede pala yun. Kaya masakit sa akin na nangyari sa amin. Kahit kalimutan ko siya, may spot siya dito oh. Tinuro pa ng babae ang puso. So, parang sa'yo super sakit. Nakakatakot pala yan no? Oo naman. Siya lang ang lalaki in-entertain ko eh. Dahil nga gusto ko rin naman siya pero sinaktan niya lang naman ako. Kaya ikaw dapat handa ka sa lahat ng senaryong maaaring magpasakit sa puso mo. Kaya dapat laging handa. Hoy bulaklak na ikom. Diyan pa lang magsisimula ang iyong buhay. Na hindi ka nga niligawan eh. Tama si Jenzel. Hindi man lang sila dumaan sa ligawan ni Enzo. Kaya paano siya makikitungo sa lalaki? Pero nakita naman ni Alexandra kung anong klaseng tao ito. Mabait at nakita niya rin kung ganong maging nobyo kay Bianca. Ini-spoil nito ang babae sa lahat ng bagay na siya niyang labis na kinainggitan. Sana, dumating ang araw na mahalin din siya ng lalaki. Patutunayan niyang siya talaga ang best version ng isang asawa. Mabuti gusto siya ni Lolo M. Mabuting tao ang mga to kahit ang magulang ng lalaki. Kaya sigurado si Alexandra ang magiging mabuti to sa kanya. Kasalanan niya dahil siya ang unang nagbago nang malaman niyang may girlfriend na ito. Sa palagay mo kaya, mababaling ang pagtingin sa akin ni Enzo? Ipakita mo laang na mabuti kang babae at asikasuhin mo siya para naman hindi siya magsisi na pinakasalan ka niya. May mga kilala naman akong arranged marriage din pero masaya sila ngayon. Buti nga hindi tumutol si Enzo. Eh paanong tututol yon? Ay di napapunta sa yung kayamanan nila. Sagot ni Jenzel. Sa bagay, ang nangyari sa lalaki, no choice. Mamimili to kung mayaman pa siya na asawa siya o maghihirap na kasama si Bianca. Napatingin na lang si Alexandra sa labas. Waring iiyak ang langit na nakikisabay sa lungkot na nadarama niya. Pakakasalan lamang siya dahil sa mana. Nakatitig si Alexandra sa malayo nang tawagin ni Enzo. Pumasok siya sa opisina at saka nagtanong, bakit? Naghiwalay na kami ni Bianca? Balita ko nga. Pero babalikan ko siya after 3 years? Enzo? Bahala ka kung anong gusto mong gawin. Teka nga Alexandra, magkalinawan nga tayo. Ba't para bang galit na galit ka sa akin ngayon? Ano bang ginawa ko? Wala. Yun naman pala eh. Wala akong ginawang masamang mali sa'yo. Oops, mali. Anong mali? Wala kang ginawang tama sa akin. Ano bang naging problema? Akala ko ba noon ako ang kuya mo?
Matagal na yon nung di mo pa jowa si Bianca at di pa kita type. Sabi ni Alexandra sa isipan. Gusto ko lang magbago. Kailangan kong magbago. Pero Alexandra, kasama mo ko kahit nung bata ka pa. Nung unang pasok mo naman sa opisina, okay ka. Bakit nagbago ka? Nakilala ko ang totoong ikaw. That is why nagbago ko. Anong totoong ako? Mabuti naman ako ah. Huwag ka nang mag-usisa. Naiinis ako lalo. Sabihin mo sa akin, ano bang nagawa ko na ikinagalit mo? Hindi kita maintindihan. Huwag mo nang itanong. At hindi ka kasyang maghapon para magkwento ko ng mga bagay-bagay sa'yo. Okay? Eh di wag mo na akong intindihin. Hinihingi ko ba na intindihin mo ko? Alam mo, isa to sa reason kung bakit ayoko sana magpakasal sa'yo eh. Napaka hard-headed at hard-hearted mo. So, utang na loob ko pang magpapakasal ka sa akin. Ganon? Sino ba ang may kailangan sa atin? Dito ha? Sino ba ang nakiusap? Napakasalan siya? Ako ba? Ako? Eh di ba ikaw? Kung napipilitan ka lang magpakasal sa akin, wag na lang natin ituloy. Saka si Alexandra tumayo at iniwan na ang lalaki. Siya pa ba naman? Eh alam niya kung paanong iba-blackmail ang lalaki. Hinabol siya ni Enzo, saka hinawakan sa braso. Napag-isip-isip siguro ang kamalian. Wait, Alexandra. Bakit? Humarap siya ng bahagya sa lalaki. Naiwan mo yung bag mo oh. Nalagay ko dyan ang cellphone mo. Iniabot ni Enzo ang bag sa kanya. Saka ni Alexandra ito hinablot at nagmarcha na papaalis. Anong problema niya? Bulong ni Enzo. Nagmamadali si Alexandra ang sumakay ng kotse at nilisan ang lugar na iyon bago siya mainis ng tuluyan kay Enzo. Nagpapahabol pa naman siya. Pumunta si Alexandra sa kondo niya para mag-isip kung tama nga ba ang desisyon niya. Isang mensaheng natanggap niya mula kay Bianca. Makita tayo sa Plaza Piero mamayang 6 p.m. Tinignan ni Alexandra ang orasan. 4:00 na. Nagmamadali siya na maligo at saka nagbihis. Malayo-layong biyahe ang lugar na yan kung magmumula pa siya ng kondo. Nagtataka si Alexandra kung anong naisipan ni Bianca at makikipagkita to sa kanya. Baka naman i-congratulate lamang siya nito dahil siya ang nagwagi sa puso ni Enzo. Tinawagan niya ang kaibigang si Jensel para humingi ng payo. Nako, i-record mo yan. At baka mamaya, ibalik na rin ka pa niyan sa nangyari. Mukha pa namang may tama sa ulo yan, sagot ng kaibigan. Uy, grabe ka naman, sabi ni Alexandra. Ang judgmental mo naman. Aba Alexandra, parang di mo alam ang ugali niyan. Basta ha, huwag kang papayag na apihin. Tatawagan mo ko't magtatanong ka, tapos hindi ka naman pala gusto ang advice ko. Kung sipain kaya kita. Oo na, sige na, salamat. Natatawa ni Alexandra ang ini-off ang phone. Marahil tama si Jensel. Baka nga may gawing di maganda si Bianca. Pero nasaktan lang naman yung tao, kaya tatanggapin na lang niya ano man ang sasabihin nito. At the end of the day naman, sa kanya rin mapupunta si Enzo. Wala namang masamang aagawin niya ang taong ramdam niya ay sa kanya. Akala ni Alexandra kasi dahil magkasama sila sa opisina at mahuhulog ang loob ng lalaki sa kanya. Hindi pala. Kapatid lamang pala ang turing ng lalaking ito sa kagandahan niya na marami ang gustong sumungkit. Nagmamadali na si Alexandra at baka abutin pa siya na sobrang traffic. Sa kotse na lamang siya nagkulon. Pakanta-kanta pa siya nang may bumundol sa likod ng sasakyan niya. Halos mapasubsob ang mukha niya sa manubela. Damn! Bumaba siya sa kotse at napansin ang isang nakabisikleta tumatayo mula sa pagkatumba. Agad niya tong nilapitan. Okay ka lang ba? Okay lang po ako ma'am, pasensya na po kayo. Sagot nito habang tumatayo. Wala ka bang sugat o galos? Tanong niya. Nag-alala si Alexandra at baka nga may iniinda itong sakit. Okay lang po ako ma'am. Nag-aalala ang mata ng lalaki. Naku ma'am, may gasgas pong kotse ninyo. Ha? Tinignan ni Alexandra agad ang sasakyan. Tsaka nganitian ng lalaki na nakabundol dito. Okay lang, may insurance ako, ikaw, okay ka ba? Mag-ingat ka na sa susunod ha? Okay lang po ako, salamat po. Sige ha, mauna na ako, nagmamadali kasi ako ingat ka. Saka si Alexandra nagmamadaling sumakay ng kotse. Naabala pa siya, pero nakahinga siya at okay naman ang lalaki. Di niya alam na may mga camera palang magbe-video sa kanya, tulad ng mga nangyayari sa TV. Pinaibes niya na ang sasakyan sa lugar na yon. Naiwan ang lalaking nakangiti at nagsabi, makikilala rin kita.